Ko sasabihin niyo, DDS ako? Hindi po. Oy! Ano yun? Hindi naman pala DDS si Jam Magno eh. Tapos sasabihin nyo, oh, yun si Jam Magno, solid utae yan. O yan narinig nyo naman sa sinabi niya. Hindi daw po siya DDS. No? So, wag na kayong wag nyo nang lukuhin yung sarili mo. Okay? Oo. Klarong-klaro naman. Hindi naman siguro kayo bingi. Hindi naman kayo, linis kayo ng tenga nyo. Para marinig nyo. Diba? Para marinig nyo yung sinabi ni Jam Magno. Diba? Ito, gusto nyo pang marinig? Ito, panoorin nyo ulit. Because sasabihin niyo, DDS ako? Hindi po. Paano na yan? Sasabihin nyo naman, plastic si Jam Magno. Alam nyo, hindi naman po ganyan sana si Jam Magno kung wala po siyang nakitang mali. Kung matino lang sana yung mga Duterte, nandyan sana yan nakasuporta paano nga naman yung tao susuporta kung ang susuportahan niya mamamatay tao? Di syempre, masisira din yung pangalan niya. Madadamay siya dyan. Diba? KO! Paano na yan? Tuloy natin. Uulitin ko, hindi nga po ako nakapagboto noong 2016. So, hindi po ako PRRD supporter. Hindi po ako... Klaro. Hindi po ako PRRD supporter. Nilaglag ang mga Duterte. Kasama na si Sara Duterte. KO! Duterte. Sorry naman. Tao lang, nagkakamali. Ako DDS, okay? Si Miriam Ito. Ang sabi dito? Hindi siya DDS, po ako DDS, okay? Si Miriam po ang presidente ko. Klaro ha. Si Miriam daw po ang presidente niya, hindi si Digong. Kumbaga, kahit sumama siya noon kay Digong, pero wala po ang puso niya kay Digong. Siguro, kaya lang siguro si Jam Magno sumasama sa mga Duterte noon, kasi nakikiramdam, pinapakiramdaman niya yung ugali. Kasi kung okay naman sana ang pamumuno ni Digong noon, no? Ay syempre, 'di ba? Sino ba namang hindi susuporta sa taong matitino? Kung naging matino lang po si Digong sana noon, ay sino ba namang hindi susuporta, 'di ba? Katulad niyan. Ang alam ko ang mga Dilawan ayaw sa Marcos, galit sa Marcos. Pinklawan, Dilawan, galit sa Marcos. Pero tingnan mo, bakit sila ngayon sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Dahil matino po ang ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Maganda naman yung pamumuno Okay naman Kaya ayan, sumusuporta po ang mga Pinklawan, Dilawan. Ang kinakalaban po ng mga Pinklawan, Dilawan, itong mga Duterte. Kasi ubod po ng sama itong mga kampo ng kadiliman. Diba? Tuloy. Nagsalita ako about kay PRRD at na-discover niyo ako 2020 na. 2020 na. Barely 2 years before he had to step down as president. So, let's understand that. And for those of you na nagsasabi na, di bale, okay lang yan, basta si Sara naman talaga sa 2028, then go. Then go. By all means, go. If 2028 eventually comes, then go. If you expect me to support Sara, I won't. Klaro yun. I won't. Kung ini-expect ng mga Duterte na susuportahan ito ni Jam Magno si Sara Duterte, hindi po. Di po ako yung may sabi Si Jam Magno po. Hindi po susuporta si Jam Magno kay Sara Duterte sa darating na 2028. Kung tatakbo tanod yan si Sara o kung anumang posisyon, tanod tuloy, sorry. Presidente ng Pilipinas, hindi po susuporta
si Jam Magno. O sabi nga ng mga didishits dyan, solido yan si Jam Magno. DDS yan. Anong sabi doon? I won't. Hindi po siya tutulong or susuporta or i-promote man lang itong si Sara. Hindi po. Klaro yan ha. Sampal yan sa inyo. Alam ko, magagalit na naman yung mga didishits. Ay, plastic si Jam Magno. Hindi po pagiging plastic ang nagpapakatotoo lang. Hindi po pagiging plastic ang sasama sa katotohanan. 'Di ba? Alangan naman samahan mo yung mga yung mga kriminal. Yung may mga kaibigang drug lord. Yung nagpipintanil na gusto niya floating. Kahit sino naman. 'Di ba? Alam nyo, kapag sumama ka sa matalino, tatalino ka rin. Kapag sumama ka sa mga bobo, magiging bobo ka rin. Ganun po yun. Syempre si Jam Magno, floating si Digong. Floating din si Sara. Kapag sumama si Jam Magno dun, magiging floating din si Jam Magno. Kaya nakita niya, I won't. Sabi niyo, I won't. So, hindi siya susuporta. Paano na yan ngayon, mga didishets? Paano na yan? Sampal na naman sa inyo to. KO. Iiyak na naman, kakamot na naman kayo sa utak. Unti-unti pong nawawala ng kaibigan or supporter itong mga Duterte. Dahil sa pagiging bastos nila, feeling nila sila pa yung nandun sa tuktok. Nasa ilalim na nga kayo eh. Parang gulong lang yan. Kung nandoon kayo sa taas noon, ngayon nasa ilalim na kayo. Anong mangyayari sa gulong? Matapos kang mapailalim, ibabasura na yan. KO. Diba? Ang yayabang pa pati. Palaging pinagyayabang yung kanilang katangahan, kabubuhan. Diba? I won't. It's okay. If I support anybody, and of course, I know what you're gonna say, it's gonna be Martin Romualdez, y'all. No. Because wala namang usaping ganyan. So yun po no mga Klaro yun, di ba? Kasi sinasabi nila, alam mo, ito si Jam Magno, yan kumbaga, may sinabi siyang, noon, may isa siyang video noon, na sinasabi niya, suportahan natin kung sino yung nasa posisyon. Kasi hindi mo naman talaga pwedeng kalabanin yan. Di ba? Pwede kang magbigay ng mga reaksyon kung may kapalpakan yung administrasyon, kung meron. Kung wala namang ginawa, pwede kang magbigay ng komento. Kung sa tingin mo may kapalpakan. Kung sa tingin mo meron. 'Di ba? Hindi ibig sabihin nakakalabanin mo na. Araw-araw mo nang babanatan. Klarong-klaro naman 'yun. Hindi naman siguro kayo bingi. 'Di ba? Hindi naman kayo maglinis kayo ng tenga nyo. Ngayon, iiyak na naman kayo. Ay, naku po. Mahal ang tissue ngayon. Eto sa mga bagong pasok dyan. Eto sa mga bagong pasok. Because sasabihin nyo, DDS ako? Hindi po. Hindi po. Tuloy natin. Uulitin ko, hindi nga po ako nakapagboto noong 2016. So, hindi po ako PRRD supporter. Hindi po ako DDS. Okay? Si Miriam po ang presidente ko. Nagsalita ako about kay PRRD at na-discover niyo ako 2020 na. Barely 2 years before he had to step down as president. So, let's understand that. And for those of you na nagsasabi na, di bale, okay lang yan, basta si Sara naman talaga sa 2028, then go. By all means, go. If 2028 eventually comes, then go. If you expect me to support Sara, I won't. It's okay. Klaro! Malinaw naman siguro yung mata nyo at tenga nyo. Malinaw yung mata nyo, okay yung pandinig nyo. Klaro! So, sino pa ang susuporta
kay Digong itong mga vlogger-vloggeran, itong mga garbage creator. Naku po, ano bang magagawa niya? 'Di ba? Oh, kaya lang naman nandyan yung mga yan dahil sa pera. 'Di ba? Hindi talaga solidong supporter yung mga vlogger-vloggeran dyan sa kabila kasi pera-pera lang yan eh. Nag-e-expect sila na may ibabayad sa kanila. Yun lang yun. Tapos pagtatanggol ka dahil may ganun, may pera. Oh, dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit pa kami babayaran? Oh, bakit pa ang Pangulo magbabayad? Ihawak niya. Siya na yung nasa tuktok. Ano pang purpose para bayaran kami? 'Di ba? Kami sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Oo. Ganun po. Ganun po kami mag-support. Hindi namin kailangan ng bayad. Kasi nandyan na yung Pangulo eh. 'Di ba? Bakit pa magbabayad? Ang nagbabayad po yung naghahabol ngayon sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang gusto nung tao na yon, siraan ang siraan, babayaran niya yung mga vlogger ngayon, tapos siraan yun ng siraan ang Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang sa matanggal sa pagka-presidente, and then ako na ang papalit. Yung naghahabol po ang magbabayad, 'di ba? Pero yung taong nandun na sa tuktok, imagine nyo, paganahin nyo yung utak nyo, imagine nyo, bakit pa magbabayad kung ikaw na presidente ka na eh? Ano pang purpose para magbayad ka? Sige nga, isipin nyo yan mga tanga. KO. Sasabihin nyo sa amin, kami bayaran. Nababayaran kami. Samantalang, ang mga ebidensya, mga sobre, dun sa kabila, naimbestigahan dyan sa Quadcom. Si Sara Duterte ang namimigay ng sobre. 'Di ba? Kayo, palagi kayong nagsasabing, nababayaran kami, bayaran kami, wala naman kayong ebidensya. Para kayong mga tanga. Hindi lang tanga, uto-uto pa. Para klaro lang. Yun naman talaga yung totoo. 'Di ba? Kumbaga, kapag tumae, pasintabi po sa mga kumakain ha, kapag tumae ang mga DD sheets, sabihin ng DD sheets o dutae, kanin yan, kahit alam nyong tae, dahil sinabi ng DD sheets na kanin, kakainin nyo pa rin. KO. Ang tawag sa inyo ay Mga bobo. tama. Sila ay mga bobo. Bobo pa sa lahat ng bobo. KO. Alam nyo, wala na eh. No? Tingnan nyo yung EDSA. Ginawa nyo ng hanap buhay dyan. Halos araw-araw nandyan na kayo. Diba? Parang nagtayo na kayo ng negosyo dyan eh. Tapos pag magla-live kayo, ang sinasabi nyo, yung mga ano na yan ngayon, wag yung gagalitin yung mga OFW natin. Pag nagalit yan, magpapalipad yan. Yan po, pang-uuto. Kaya lang pala kayo nandyan sa EDSA para lang sa palipad. KO. Sus Marius. Nandyan lang pala kayo sa EDSA para lang sa palipad. Akala ko ba pagsuporta sa inyong baliw na Vice President? Akala ko ba pagsuporta? Ang pinaglalaban pala ng mga to, palipad. Diba? Binubula yung mga mga viewers nila. Palipad na kayo. Yung galitin yung mga ano dyan magpapalipad yan ngayon. Pang-uuto po ang tawag doon. Minsan sila, nangihingi pa ng pa-Gcash yan. Huwag mo nang huwag mo nang ipalipad. May kaltas pa yan. Ipa-Gcash mo na. Kami dito, nakikita nyo pag nagla-live kami, may Gcash ba kaming nakapin? Wala. Meron ba kaming pambobola sa inyo na, paliparan nyo na kami? Wala. Diba? Voluntary lang yung pag-support namin sa Pangulo eh. Kasi kung alam namin na hindi maganda yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, hindi kami susuporta. Pero dahil maganda po ang ginagawa
ng ating Pangulo, puro na lang trabaho yung ginagawa para sa mga Pilipino, para sa bansa, nandito po tayo sumusuporta. 'Di ba? Hindi po tayo, hindi po tayo katulad ng kabila na mukhang palipad. Paliparan ko kaya kayo ng dyan, yero. KO. Ha? Kakapal na mukha. Hindi lang po sila mukhang palipad. Fake news pa. KO. Diba? Oh, dito sa amin, nang uuto ba kami? Yung mga OFW natin, inuuto ba natin? Hindi. Pag may manghihingi pa nga sa atin, basta mayroon lang tayo, tayo pa yung magbibigay eh. Oh. Sila, dapat sila lang yung yung kumbaga sila lang yung kuha ng kuha. Ayaw nilang magbigay sa iba. Oh. Ang kapal ng mukha, 'di ba? KO. Sobrang kapal ng mukha. Ang gusto nila, sige, kayo lang yung bigay ng bigay sa akin. Pero pag may nanghingi sa kanila, ayaw nilang magbigay. Sino ka? Oh. Sino ka ba? KO. 'Di ba? Yan po ang mga galawan ng mga budol. Oh, binubudol na po nila yung mga nanonood sa kanila. Kaya hindi po ganun magsuporta. Hindi ganun, 'di ba? Alam nyo, ang mga viewers natin, nagkukusa naman yan. Na kung gusto kang bigyan, bibigyan ka. Kung gusto kang paliparan, papaliparan ka. May kusang loob yung mga yan. Hindi mo na kailangan na uutuin mo pa sila, magpaparinig ka pa, mga kupal kayo. Oh. 'Di ba? KO. Kaya pala nag-YouTube tong mga to, nag-online limos na lang. KO. 'Di ba? Kaya tingnan nyo, ang grupo nyo bagsak. Ganon ang grupo nyo. Kasi bakit? Pag ang trabaho ninyo, pinaluan ninyo ng kasamaan o katarantaduhan o pambubudol, hindi magtatagumpayan. O, diba? Ay, naku po, wag kami. Kaya yan narinig nyo naman yung sinabi ni Jamagno dito. Hindi po siya susuporta dito sa bangag na Vice President. O, paano ba naman? Bakit ko tinawag na bangag? Dilat yung mata eh. Oh, nakadilat yung mata. Bangag na bangag. Bakit ko tinawag na bangag? Abay kung hindi ka bangag, hindi ka magsasalita ng masama laban sa presidente ng Pilipinas na pupugutan mo ng ulo, 'di ba? Papatayin mo, ipapapatay mo. Oh, ano pa? Ipapahukay mo si Marcos Sr. Yung mga ganyang klaseng takbo ng isip, bangag. Nasubrahan sa pulburon. Diba? Kumbaga, sige, kain pa ng pulburon, kain pa more. Hindi na trabaho yung ginagawa nitong Vice President natin. Hindi na po trabaho. Diba? Paninira po. Diba? Kaya nga sana tumakbo ko ng pagka-presidente, kaya ka binuto ka ng mga tao. Kasi akala ng mga Pilipino, magtatrabaho ka ng maayos. Hindi na trabaho yung ginagawa mo eh. Pag nanakaw na yung ginagawa mo. Diba? Kawawa po ang mga Pilipino. Diba? Kawawa. Kasi, mahirap na nga yung bansa natin, lalo pang naghihirap dahil itong mga mongoloid, itong mga mongoloid na nasa posisyon, magnanakaw, hinigo pang confidential funds. KO. Diba? Hinigop. Paano na yan? Kung sasabihin nyo, ang mga kongresista natin magnanakaw, si Romualdez magnanakaw, sasabihin nyo, asan ang inyong mga patunay? Maglabas kayo. Ang mga ebidensya nyo na talagang nagnakaw yan sila. Nasaan? Meron ba? Wala. Diba? Puro lang kayo, ang kapital nyo, laway lang. Pero ang kapital ng mga kongresista natin, ebidensya talaga. May witness pa. Diba? Ebidensya yung kapital ng ating mga kongresista na itong pamilyang Dutae, pamilyang Dutae ay
graduate sa Magna. KO. Magna. Dugtungan nyo sa comment. Magna. 'Di ba? Champion. Pinaka ano talaga, champion talaga. Magna. Lalo na yung vice president natin. KO. Nako po. Pero ito, bago ako magtapos, ito yung sasabihin ko sa mga Duterte. Kung ano yung ginawa nyong kasamaan dito sa bansa. Or, kasi, sabi, pinagyayabang nyo yung pagpatay ninyo eh. Diba? Pag nanakaw, pagpatay, pagkampi sa mga drug lord, may balik yan sa inyo. Nakakatakot ang balik sa inyo. Delikado, no? Kasi yung karma, wala naman sa unahan yan eh. Nasa hulihan palagi. Abangan nyo. Nagsisimula na nga eh. Simula pa lang ito. Kaya good luck. Good luck sa inyo. So ayun lang guys yung ating video ngayon. Salamat po sa pagsama sa ating video. Kung mabot ka sa dulo ng ating video, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Salamat po sa mga bago nating bago nating subscriber dyan. At syempre mga pre, no, meron po tayong meron po tayong Facebook page. Yan, search nyo lang yan Ballpoint Man 2.0 at lalabas po yan. At makikita nyo ang hindi nyo pa nakikita. So yan lang guys, ingat-ingat and bye-bye.